Naghukay nga po pala kami ng ube at nang may mameryenda man laang sa hapon. Nakakatuwa nga ho at medyo malalaki na ring mga ube na itinanim ni Papa. Ayan, ang sarap naman ho nung maluto ay. Pagkatapos ho naming magtanghalian ay nagutom na ho kami kaagad. Charot. Ang bilis magutom. Ay ang ibig ko hong sabihin ay matapos magtanghalian ay humayo na po kami kaagad din sa pinagtamnan ni Papa ng ube. Malapit laang din ho ito sa bahay kaya mabilis laang ho kaming nakarating. Isinama ko na nga rin ho aring aking anak. Naghukay na po kami kaagad dyan at aring si Manong Pidoy ninyo ay gigil na sa ubi. Abay hindi pa nakaredy yung camera, ito duhukay na. Ay kakoy maya-maya naman at tagahang pa yung ating cellphone. Maya-maya nga ho ay nakahukay na ho agad aring si Papa ng ube. Ayan ho, ay ubi ho talaga yan at kulay ubi ay. At tuwan-tuwa na naman nga ho ang lola nyo at may mga ngasab na naman nga ho. Yeah. Pagkatapos ho naming maghukay ay umuwi na rin ho kami kaagad. At naay ho lahat yung nahukay nating ube. Abay marami-rami din ho ari. Pagdating ho sa bahay ay inilatag na nga ho namin sa lamesa aring mga ube at babalatan ho namin yan bago ilabon. Pinagtulungan na nga ho pala namin ni Papa saka na ring tiyuhin ko ang pagbabalat. Nang matapos ho agad at parang ako ho ay nagugutom na. At sa gaganda ho na ring mga ube ay ngalay-ngalay ko na hong kagatin ay. Ilalabon nga ho muna natin yan pagkatapos ay yuyubakin. Pagkatapos hong mabalatan lahat ay hinugasan na rin po namin. Nanguha na rin po pala dyan si Tito ng niyog at maigi hong mailahok sa pagyubak. Yung medyo bata-batang niyog nga ho ang magandang ilahok. Ang tawag ho ng asawa ko ay niyog na bingi. Kakoy, ba't kaya yun ay nabingi? Ay ang nakuha po pala ni Tito ay mura. Ay di kami ho ay tuwang-tuwa at may mga ngasab na naman. Tinira na nga lang ho namin aring mga mura at nang hindi ho masayang. Ay wari ko hindi ho talaga masasayang at ubos ay. Nang makakuha nga ho ng niyog na bingi ay kinayod na ho agad ni Papa habang si Tito naman ho ay nag-iintindi na rin kalan. Isinalang na nga ho agad namin itong ube at maya-maya nga ho ay naluto na rin kaagad. Nagsimula na ho kami agad magyubak. Abay tamang-tama laang ho ang pagkakalabo na ring ube at yanong ganda hong yubakin. Hindi laang ho talaga magkakaigi ng isang salangan at medyo maliit ho aring nahiram naming lusong kaya utay-utay laang ho talaga ang pagyuyubak. Naglagay na nga po pala tayo dyan ng niyog. Kapag ho kami nga, ano baga? Kapag kami nga ho ay nagyuyubak ay hindi ho talaga nawawala ang niyog at isa ho yan sa nagpapasarap ng niyubak. Naglagay na rin ho tayo ng asukal. Tinansya ko laang ho ang paglagay para tama laang ho ang tamis. Nilagyan na nga rin ho pala namin ng condensed milk para naman lalong sumarap. Buti na laang ho at may naitabi pa si mama na ganiri. Pinakatago-tago pa po niya yan sa cabinet taong 1991 pa. Charot. Sanggol pa ako noon. Ay timo aring aking asawa ay umakyat pa talaga sa bubong para lang mag-video. Ay pagka ikinagkandahulog diyan ay palakat si ako. Inilagay na nga ho namin sa dahon ng saging aring ice cream. Charot. Mukha kasing ice cream. At dahil hindi naman huyaan masyadong matamis ay nakapaglagay pa nga ho tayo ng condensed milk. Condense? Anong condense? Eto na po ang ating niyubak na ube. Kainan na! Salamat sa Diyos sa biyaya sa araw-araw. Kain po tayo. Grabe, napakalinam naman ho. Tamang-tama laang yung tamis niya kaya hindi ho nakakasawa. Ay hahanap-hanapin mo talaga ay. Paano ho? Hanggang dito na laang po muna. Salamat sa panonood. Pakishare na rin ho ng ating video. Bye-bye, paalam, babush!